Al Ain, UAE, December 7, 2014. Isipin nyo, umalis ka ng Pilipinas para magtrabaho, para kumita, at para makatulong sa iyong pamilya. Pero sa taong pag-uusapan natin ngayong araw, hindi lang hirap ng buhay ang kailangan niyang labanan. Sa ibang bansa, hinarap niya rin ang panganib na nauwi sa pagkamatay ng sarili niyang amo. Ito ang kaso ni Jennifer Dalquez, isang Pilipinang OFW, isang domestic helper, at isang babae na pumasok sa bahay ng kanyang amo para magtrabaho. Pero ayon kay Jennifer, sa bahay na iyon, hindi lang trabaho ang naghihintay sa kanya. Sinabi niya na tinangka daw siyang gahasain ng kanyang amo. Ayon kay Jennifer, hindi niya pinasok ang bahay na iyon para gumawa ng krimen. Pumasok siya roon para magtrabaho. Pero sa gabing iyon, sinabi niyang napilitan siyang lumaban dahil sarili niya ng buhay ang nakataya. Dahil doon, napatay niya ang kanyang amo. At pagkatapos ng gabing iyon, hindi agad kalayaan ang naghihintay sa kanya. Hindi agad pag-uwi at hindi agad yakap ng pamilya. Ang naghihintay sa kanya ay death penalty dahil sa UAE, si Jennifer ay nahatulan ng kamatayan. Ito ang kaso ni Jennifer Dalquez, isang kwento ng isang OFW na nagsabing lumaban siya para mabuhay pero muntik nang mamatay sa kamay ng batas ng ibang bansa. Noong December 7, 2014, nasa bahay si Jennifer ng kanyang amo. Ayon sa mga ulat, pumasok siya roon para magtrabaho. Pero ayon kay Jennifer, hindi trabaho ang naging problema niya sa bahay na iyon, kundi ang amo niya mismo ang naging panganib. Sinabi niya sa korte na tinangka daw siya nitong gahasain. May mga ulat din na nagsasabing may patalim na kasama sa nangyari. Sa side ni Jennifer, hindi ito planado. Hindi siya pumunta roon para pumatay. Hindi niya raw pinaghandaan ang mangyayari. Ang sinabi niya, lumaban siya. Dahil kung totoo ang kanyang salaysay, nasa sitwasyon siya na kailangan niyang pumili. Manahimik at magpaubaya o lumaban kahit hindi niya alam kung ano ang kapalit. At doon, nagsimula ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan, nasaksak niya ang kanyang amo. Namatay ang lalaki at sa isang iglap, ang babaeng pumasok sa bahay para magtrabaho ay lumabas na may kasong murder na haharapin sa ibang bansa. Dito, nagiging mabigat ang kwento dahil sa tingin ni Jennifer, self-defense ang ginawa niya. Pero sa kasong isinampalaban sa kanya, siya ang pumatay. At sa bansang iyon, ang parusang naghihintay sa kanya ay hindi simpleng kulong kundi kamatayan. Makalipas ang ilang araw, noong December 12, 2014, inaresto si Jennifer. Doon nagsimula ang panibagong laban. Hindi na lang laban para makaligtas sa gabing iyon. Laban na ito para ipaliwanag sa korte kung bakit niya nagawa ang pagpatay. Isipin mo ang sitwasyon. Isa kang Pilipina, nasa ibang bansa ka, napatay mo yung amo mo, ikaw ang dinakip ng pulis, at ang sasabihin mo, hindi ko ito pinlano. Lumaban ako dahil tinangka niya akong gahasain. Pero sa korte, hindi sapat na sabihin ang side mo lang. Kailangan itong paniwalaan, kailangan itong patunayan, at kailangan itong tanggapin ng sistema. At para kay Jennifer, hindi iyon naging madali. Noong May 20, 2015, hinatulan siya ng Al Ain Court of First Instance, ang hatol, death penalty o kamatayan. Ang babae nagsabing ipinagtanggol niya lang ang sarili, ngayon ay naghihintay kung kailan siya paparusahan ng kamatayan, death row. Para sa maraming tao, dalawang salita lang iyon. Pero para sa taong naroon, ang bawat araw ay may kasamang takot at kawalan ng kasiguraduhan. Dagdag pa roon, hindi mo alam kung gaano kakatagal mananatili, kung kailan matatapos ang kaso o kung makakauwi ka pa. Habang nakakulong si Jennifer, nasa Pilipinas ang pamilya niya, naghihintay sa bawat balitang darating at tumasang may makikinig sa kanyang panig. Para sa kanila, hindi lang ito isang kasong nangyayari sa ibang bansa. Buhay ni Jennifer ang nakataya. Sa maraming Pilipino, lalo na sa mga OFW, nag-iwan ng kaso ng mabibigat na tanong. Kapag nasa panganib ka sa ibang bansa, sino ang kakampi sa'yo? Kapag ang amo mo, ang inakusahan mo, sino ang maniniwala? At kapag ikaw ang dayuhan, paano mo ipaglalaban ang sarili mo? Noong 2017,
umabot sa international attention ang kaso ni Jennifer. May mga eksperto sa karapatang pangtao mula sa United Nations na nananawagang pigilan ng pagpapatupad ng parusang kamatayan. Ayon sa kanila, kailangan suriin kung naging patas ang proseso, lalo na at self-defense ang depensa ni Jennifer. Doon, mas lumawak ang usapin. Hindi na lang ito tungkol sa pagkamatay ng kanyang amo o sa kasong isinampa laban sa isang OFW. Naging sentro rin ng kanyang kaso ang alegasyon ng tangkang panggagahasa, ang depensa ng self-defense, ang parusang kamatayan, at kung paano pinakikinggan ang isang migrant domestic worker kapag siya mismo ang nagsabing siya ang biktima. Habang nasa death row si Jennifer, tuloy ang laban sa korte. Umapila ang kanyang kampo at sa apil, paulit-ulit ang punto niya. Hindi niya planong pumatay. Hindi ito murder na pinaghandaan. Sinabi niya na sinaksak niya ang kanyang amo para ipagtanggol ang sarili niya. Sa ganitong kaso, ang bawat detalye ay mabigat dahil kung planado ito at self-defense, iba ang usapan. Kung paniniwalaan ng korte ang salaysay niya, maaaring magbago ang buong hatol. Ayon sa GMA report, pinasumpa pa si Jennifer sa korte na hindi niya sinadya ang krimen. At sa proseso ng kaso, kasama rin ang pamilya ng namatay. May usapin ng blood money, may usapin ng panunumpa, at may usapin kung papatawarin ba siya o ipagpapatuloy ang hatol. Hindi simple ang sistema. At hindi ito parang ordinaryong kaso lang sa Pilipinas. Pero noong June 2017, dumating ang balitang matagal nang hinihintay ng pamilya ni Jennifer. Inakwit siya sa kasong murder. Naalis ang death sentence. Hindi na siya hahatulan ng kamatayan dahil sa kasong iyon. Mula sa babaeng naghihintay sa death row, nagkaroon siya ng pag-asang makauwi. Pero hindi pa doon natapos ang kwento. Dahil kahit na-acquit siya sa murder, hindi pa rin siya kaagad nakalaya. Dito, kailangang malinaw ang kwento. Hindi porke natanggal ang kaso niya, makakauwi na kaagad siya. Mahiwalay pa siyang sistensyang kailangan tapusin. Ayon sa mga ulat, may connection ito sa umuning pagkuha o pagdanakaw ng mobile phone. Kaya kahit ligtas na siya sa death penalty, nananatili pa rin siya sa kulungan. Isipin mo yon, ilang taon kang nasa death row. Tapos isang araw, nalaman mong hindi ka nahahatulan. Pero hindi ka pa rin makakauwi. Hindi mo pa rin mayayakap ang pamilya mo. Hindi mo pa rin hawak ang buhay mo. Para kay Jennifer, parang unti-unti siyang nakakalabas sa dilim. Pero hindi pa bukas ang pinto. Kailangan pa niyang maghintay. Kailangan pa niyang tapusin ang natitirang sistensya. At habang naghihintay siya, patuloy pa rin ang tanong ng pamilya niya. Kailan nga ba siya makakauwi? Noong November 2018, dumating ang araw na matagal nang hinihintay. Pinalaya si Jennifer mula sa Al Ain Central Jail at pagkatapos ng halos 4 na taon sa kulungan, nakauwi siya sa Pilipinas. Pagdating niya sa NAIA, sinalubong siya ng kanyang mga magulang. Pagod siya, emosyonal, pero buhay. Ang babaeng minsang nahatulan ng kamatayan, nakabalik sa sariling bansa. Para sa pamilya niya, hindi ito simpleng pag-uwi. Ito ang araw na muntik nang hindi dumating. Dahil kung nabago ang hatol, ibang balita ang mababasa ng Pilipinas. Hindi reunion, hindi pag-uwi, kundi execution. Kaya mabigat ang moment na ito. Dahil si Jennifer, sa dulo ng lahat, nakaligtas. Hindi ibig sabihin nito na walang namatay. Hindi ibig sabihin nito na walang pamilyang nasaktan. Pero para sa kanya, itong araw na nakuha niya ulit ang buhay na muntik nang mawala sa kanya. Sa huli, ang kaso ni Jennifer Talquez ay kwento ng isang Pilipinang OFW na umalis ng Pilipinas para magtrabaho. Pero sa ibang bansa, ang trabaho niyang inaasahang tutulong sa pamilya niya ang naging daan papunta sa pinakamadilim na bahagi ng buhay niya. Ayon kay Jennifer, tinangka siyang gahasain ng kanyang amo. Kaya siya lumaban at napatay niya ito. At dahil doon, naharap siya sa kasong murder. Nahatulan siya ng kamatayan, napunta siya sa death row. Pero noong 2017, nabago ang takbo ng kaso. Naakwit siya sa murder, naalis ang death sentence, at matapos tapusin ang hiwalay pang sistensya,
Nakauwi siya sa Pilipinas noong 2018. Ang kwento niya ay hindi simple. Hindi ito kwento na dapat gawing biro dahil may namatay, may pamilya ring nawalan, pero may isang babae rin na nagsabing lumaban siya dahil ang buhay niya ang nakataya. Kaya hanggang ngayon, mabigat ang tanong sa kasong ito. Kapag ang isang Pilipina ay nasa ibang bansa, malayo sa pamilya, malayo sa tulong, at ang amo mismo ang naging panganib, hanggang saan siya pwedeng lumaban para mabuhay. Kung nagustuhan mo ang proyektong ito, huwag mahiyang mag-subscribe, mag-like at i-share ang video na ito. Malaking tulong po ito sa akin, lalo na bilang isang creator na nagsisimula pa lamang. Dahil sa bawat panood, bawat like, bawat comment at bawat share, mas nararamdaman ko na ang oras, pagod at puyat na inalaan ko sa bawat video ay hindi na sayang. Salamat po sa panonood.